Mapagpalang araw. Makinig po tayo sa mga batas. Especially yung batas ng ICC. Kasi bilang mga Pilipino, dapat tayong maturuan ng mga batas ng ICC. At ngayon, ang magsasalita yung abogado ng mga biktima ng Tokang at saka ng EJK ni dating Pangulong Duterte at saka si international na pugante na si Senator Bato. Okay? Pakinggan lang po natin ang batas ng ICC. Okay? At sa puntong ito na nga, makakasama natin via Zoom ang common legal representatives dito sa mga victims. Siya ang prosecutor, head prosecutor, isa sa mga, let's say, lawyers for the victims sa laban kay dating Pangulong Duterte. Walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney, good morning sa programa Kabayan, Danny Buenafe. Magandang umaga. Gilbert Andres. Yan. Ang pangalan niya po Gilbert Andres. Siya po yung nag-represent sa EJK at Tokang di Bato. So magandang makinig tayo sa kanya para matuto tayo ng mga batas ng international ng ICC. Okay. Okay, makinig muna tayo. Okay. Years for the victims sa laban kay dating Pangulong Duterte. Walang iba kundi si Attorney Gilbert Andres. Attorney, good morning sa programa Kabayan, Danny Buenafe. Magandang umaga, Danny, at magandang umaga sa mga viewers ng Kabayan. Thank you very much, Attorney. Alam ko nandito ka sa Pilipinas, no? Tama ba? Opo. Tsaka, Danny, linawin ko lang, hindi po ako sa Office of the Prosecutor, para po ako sa mga biktima po. Okay, so you just representing yung mga EJK victims, tama, Attorney Gilbert? Yeah. Okay, so for now, tama ho ba na parang nakaset na di ba? November 30, itong, let's say, pagsisimula ng paglilitis laban kay dating Pangulong Duterte, crimes against humanity, at umaasa kayo na matapos na yung mga pre-trial steps by September 30. Is this accurate? Okay, technically wala pa pong nakaset na trial date po kaya po hiningi ng trial chamber yung mga obserbasyon po ng mga partido ng prosecutor, ng victims at ng defense po. Yung November 30 po, yun yung proposed date ng prosecution. Ngunit ang mga biktima po, mayroon din po kaming proposed date po. Ang proposed date po namin ay first week po ng September. Kaya yun po yung pag-uusapan sa May 27 first status conference hearing kung kailan po magsisimula ang paglilitis. So napaka-importante yung May 27 kasi doon malalaman yung mga specific dates, no? O kailan yung mga pag-prepare nitong mga sinasabi nila, yung mga pre-trial, no? Procedures. Pero for now, Attorney, dahil may bago ng lawyer si former President Duterte, ito si Peter Haynes, humihirit ng ngayon bagong sinasabi niya nga, fitness check. Bagong fitness check dahil sa deteriorating, nagdi-decline na medical condition ng dating Pangulong Duterte. Yung pong sa usapin ng health, separate po siya sa fitness to stand trial. Ang fitness to stand trial na determine na po ng pre-trial chamber. At hindi naman po automatic na sasabihin ng trial chamber na magkakaroon ulit ng determinasyon. Nasa sa trial chamber po yan. Ngunit para po sa mga biktima, sa tingin po namin fit to stand trial si Mr. Duterte. Kasi nagbago pa nga siya, di ba, ng abogado. Makakapagbago lang po siya kung naintindihan niya po yung mga implikasyon po nito. So, ibig sabihin, malabo bang pagbigyan ito ng, let's say, ICC? Lalo na yung sabi nila, dapat daw mas bagong set ng mga independent na mga medical group ang sumuri sa kanyang medical condition. Now, hindi ko pa paunahan yung trial chamber, ngunit nasa sa trial chamber po yan. Pero alam mo, Dani, kung tingnan po natin yung overall na konteksto, nakausap pa nga si Mr. Duterte ng kanyang anak, na si VP Sara, at nakakausap niya. At na-i-instructan niya po yung kanyang mga abogado. Yun yung pagpapalit ng abogado, hindi po yan basta-basta lang po. Ibig sabihin, naintindihan niya po ang implikasyon ng mga kanyang mga ginagawa po. Kaya para po siyang biktima, fit to siya to stand trial. Pero nasa sa trial chamber po yan kung mag-order po sila ng determination once again.
Pero siguro ililip ko muna yung issue na yan, no? Tungkol dun sa set of dates na lalo sa May 27 pag-uusapan. Pag-usapan natin itong kaso ng isang co-perpetrator na ngayon ay considered na ng pugante dito si Senator Bato de la Rosa. At kanina nakausap po namin ang dating, di ba, sa National Bar Association, si Atty. Rico Domingo. Binabanggit niya na dapat talaga i-effect na. At pati yun na rin ang comment din ng Office of the Solicitor General na pugante na ho si Senator De La Rosa at dapat daw ay regardless kung merong ilabas at wala namang inilalabas sa PRO, arestuhin na ho si Senator Bato De La Rosa. How do you view all of these developments lately? Alam mo po, dapat nga po talagang arrestuhin na ng ating gobyerno si Senator Bato. Hindi lang po siya pugante mula from Philippine Justice System, pugante din po siya sa international justice system. Kasi ang arrestuaran po ay sa ICC. At pwede po siyang arestuhin ng 125 state parties po ng Rome Statute at ng mga ibang bansa po, kung nandun po siya, kung saan meron po silang domestic law that implements the ICC arrest warrant, kagaya po ng Pilipinas. Yung sinasabi nyo bang domestic law, yung tulay doon sa international law, itong Republic Act 9851, that the government may surrender kung meron na siyang pending investigation from the ICC. Diba? Yes, tama ka dyan, Danny. In fact, inargue na po namin yan sa Philippine Supreme Court noong 2018, yung pong Republic Act 9851. At yan po ang basihan kung bakit po inaresto si Mr. Duterte last year dahil po sa isang ICC arrest warrant. Kaya para po sa mga biktima, dapat po hindi na iiba si Senator Bato kay Mr. Duterte. Dapat po arestuhin din po siya dahil may ICC arrest warrant at dahil mayroon po tayong batas, RA 9851 po. So, pag nangyari, kasi parang ang hinihintay ho dito, Atty. Gilbert, yung Supreme Court, ang alam ko, maglalaps ngayon yung 72 hours kapapaliwanag, no? Pinapa-comment ang mga government agents no, doon sa hinihirit na PRO. So, ibig sabihin, habang wala yung PRO, ibig sabihin, the government can effect the arrest and they don't have to wait for a local court order. Tama? Tama po yan. Kasi meron pong batas RA 9851. At ikalawa po, alam naman po natin ng lahat po ng mga abogado na yung pong ating konstitusyon ay nagbibigay po sa executive ng kapangyarihan po para po ipatupad ang batas. Kaya kung wala pong PRO, wala pong injunctive relief, wala sa mga korte natin, kagaya ng Korte Suprema, malaya po ang executive natin para ipatupad itong ICC arrest warrant na to sa ilalim din ng batas natin na RA 9851. So kanina, nung sinabi ni Atty. Domingo sa amin, for now, what happened in the Senate, siguro nasubaybayan nyo naman, Atty. Gilbert, yung spectacle no, na napakagulo nung last week, di ba? Oo. So dyan sa Senado, at ang sabi niya, dapat daw ang ombudsman should act under itong may binabanggit siya kanina na 1821 ba yun, na parang presidential decree na the ombudsman conduct an investigation on the premise nitong obstruction of justice against senators dahil wala rin silang immunity laban dito sa nangyari dahil sa pag-alis ni Senator Bato under the so-called protective custody. Atty. Gilbert. Wait, una po sa lahat, yung protective custody po ay wala po siyang legal na basihan sa saligang batas at sa mga batas po natin. Ikalawa po, may nagsabi na po yung Sergeant at Arms mismo na isa po siyang privilege yung protective custody. Pero alam naman po natin, dapat po walang privilege kahit po ang senador kasi dapat pantay-pantay po tayo sa ilalim po ng batas. At ikatatlo po, talaga pong mga biktima po ay talagang susumamo. In fact, nagagalit po sila sa nangyayari sa Senado na mukhang pinoprotektahan pa nga si Senator Bato. At nakaiska po pa nga ngayon. Kaya sana po pantay-pantay lang po ang pag-iiral po ng batas natin kahit senador pa po. Ano ba may batayan sinasabi ni Atty. Domingo na pwedeng kasuhan ng obstruction of justice ang ilang senador? Sinasabi niya pa nga, those majority senators who were present at nagla-live pa sila that time na supposedly nagkaroon na ng putukan sa Senado? Ang pwede pong basihan ay presidential decree 1829 po
i-ano ko na lang, quote ko na lang, Dani, ano, yung Sige. section 1C, ano, in English ko ito, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Now, at that time po, nung nakaalis po si Senator Bato ng Thursday, alam po ng mga senador po namin, alam po ng mga taong bayan at ng madlang mundo na mayroon po siyang standing ICC arrest warrant. At yung krimen po na nakasakdal po dun, sabi po sa ICC arrest warrant, hindi lang po siya krimen sa ilalim ng batas natin. RA 9851 Section 6. Krimen din po siya sa buong mundo po. Kaya yung po yung konteksto kailangan po Ay, baba natin dyan. na importante pong malaman ano, na international justice po ang konteksto po nito. Kaya sana po hindi po siya pinalis, hindi po siya pinaiskap po. Sana po ay talagang sinurrender lang po siya sa ating government law enforcement agencies. So for now, kayo ba let's say, kailangan manawagan Anel, hawakan mo nga ito. mga Tulong mo lawyers muna po. sandali. In the absence of, let's say, Anel. itong hinihintay TRO, Anel. parang pwede rin kayo manawagan na, let's say, Supreme Court should finally decide on this para hindi na kasi iba-ibang interpretation ng batas Sa 9851, meron din sinasabi yung Section 59 ba yun, yung grupo naman ng mga, let's say, campo. Article 59 yun, Oo, yung sinasabi nila yung local Pero law. alam mo, wala nang legal na basihan ang Article 59 ng Rome Statute kasi sinasabi na dapat po sundin sa Pilipinas. Di ba sabi na nga umalis na ang Pilipinas Oo. from the Rome Statute. Oo. Naging epektibo po ang pag-alis ng Pilipinas noong March 17, 2019. So ibig sabihin, wala na pong visa ang Rome Statute, ang Article 59 ng Rome Statute bilang batas dito sa Pilipinas. Wala na po siyang visa. Kaya hindi na po siya pwedeng i-invoke Gamitin ang argument. Oo. Pilipinas. So, sinasabi nga nila, walang jurisdiction, bakit ngayon? Ba't biglang binubuhay nila yung Article 59? Parang illogical po yun. Okay. So in the meantime, attorney, let's say hindi pa na-arresto si tumagal ito na yung manhunt kay Senator Bato. Hindi naman siguro nagwi-weaken ang case ninyo dyan sa crimes against humanity against the president, former president, kahit na wala pa yung mga co-perpetrators. Now, linawin ko lang, Dani, separate yung case ng the So kay ano lang yun, kay Presidente Duterte lang, no? Duterte. Ngunit, doon naman kay Senator Bato, yun po kasi yung unang hakbang po, ay kailangan po siyang maaresto at masurrender po sa ICC para may kustudiya yung ICC. At kung meron naman kustudiya, kagaya ng nangyayari kay Mr. Duterte, magkakaroon po ng initial appearance na tinatawag at magkakaroon po ng document containing the charges, yun po yung sakda laban sa kanya. Kaya sumatotal po, ito talaga yung unang hakbang ng pag-arresto po sa kanya. Ano ba yung mga feedback kayo? Siyempre, meron din kayo mga network din sa loob ng ICC. Talagang posible ba, totoo rin na may isusunod ng ICC warrant of arrest laban ng kay Senator Bongo? Dalawang sagot, Dani, number one, kung meron pong application po, ay talagang sekreto po yan, nakaselo po yan, kasi gusto po ng ICC maging epektibo po ang ini-issue nitong arrest warrant. Nakita nga natin doon kay Senator Bato, November 6 pa pala, 2025, na-issue yung arrest warrant. Ngunit, talagang tikom po ang kanilang mga bibig po, kasi ganun po talaga ang proseso. Ikalawa po, having said that, para po sa mga biktima, inaasahan po nila, pinapanalangin nila na sana nga meron na pong ICC arrest warrant or ina-apply po para po sa mga ibang co-perpetrators kagaya po ni Senator Bongo kasi gusto po nila ng total justice po sa lahat ng mga nakapangalang direct o indirect co-perpetrators po. For now ho ba, kamustahin ko lang, bago kayo bitawan, yung sentimiento ho ng ating mga victims, no? They are watching ngayon sa sideline itong pagpapalit ng bagong lawyer na si Peter Hayes. Ito ho ang at large pa at minamanhunt ngayon si Senator Bato as co-perpetrator. How are they taking all of this? Ano ho ba, medyo demoralized ba ang ating mga victims ng EJK?
Walang puno po, talaga pong naghihinagpis po sila, talaga pong nagagalit po sila sa mga nangyayari po sa Senado at nanggagalit po sila kasi mukhang talagang nakita nila na iba pong batas sa mga politiko, iba po yung batas sa mga kapangyarihan at mga influensya, sa mga kagaya po nila na pobre po, naghihirap po, yung kanila pong mga mahal sa buhay, pinas lang po na walang kaano-ano no, sa loob pa ng mga bahay nila para sa ibang mga biktima. Ngunit dito po, talagang grabe pa ano, kung ano-ano pa po mga dinadahilan po dahil po gustong proteksyonan ng isang sitting senator. Kaya po talagang nanggagalaiti po sila, nagagalit po sila at nawawala na po yung pasensya nila. Kaya po para sa mga biktima, wala na po silang inaasahang justisya sa Pilipinas. Tanging sa ICC na lang po. With more reason na parang feeling nila with what happened to Senator Bato, with more reason na dapat ICC mag-handle dahil hindi pwede natin papatiwalaan ng justice system kung ganito nangyayari. Ganon? Kasi alam mo, Dani, hindi po gumagana ang justice system po natin para sa mga biktima ng war on drugs. Okay. So, wait, siguro nabasa niyo itong huling statement o yung comments na binigay ng Office of the Solicitor General. In principle, parang sinusuportahan niya yung 1951, yung Republic Act. At marami ang sumuporta dito sa view nitong si Darlene Berberabe, no, na dating College of Law Dean ng UP. Pero is this something itong with this statement or comment ma-pressure ang Supreme Court? Ang pananaw nyo lang, ang tingin nyo, pressure na maglabas na para at least to settle this issue once and for all na talagang sino ba ang talagang may akmang jurisdiction? Pwede bang ipatupad na talaga ang 1951? Well, una po muna, Dani, kahit wala pong desisyon, at wala pong PRO, walang injunction rule, walang preliminary injunction, pwede po talagang gumalaw ang executive. Hindi na po kailangan maghintay ng executive sa magiging desisyon po ng Supreme Court. Kasi basic po yan, nasa saligang batas, ang executive po nagpapairal ng batas, kagaya ng 9851. At kung wala pong PRO mula sa Supreme Court, may wala pong legal impediment po para dumalaw ang executive po. Kaya yun pong pinapangawakan po ng mga biktima. Okay. Attorney, maraming salamat sa mga ibinahagi mo naman na at least makikibalita pa rin kami kamay mga pagbabago doon sa mga dates dun sa ICC. Maraming salamat. Maraming salamat, Dani, at mabuhay tayo. Okay. So yung mga batas kong binanggit, effective yun. Kaya lang, nangyayari lang po sa atin sa Pilipinas, hindi ko lang maintindihan yung gobyerno. Bakit hindi kailangan ma-enforce? Ba't kailangan meron pa manggaling ng sulat o ano man sa Korte Suprema? Hindi naman po ginagalang ng ICC ang Korte Suprema kasi nga po meron tayong batas na pang-abroad. Yan po yung umiiral na yawan. Alam nyo, yung politika dito sa Pilipinas, kanya yan po ang nagpapagulo sa mga utang na loob. Ganun ba? May utang na loob, kay ganito, kay ganire, padrino dito, padrino doon. Isipin nyo po, meron ng mga record na nagnakaw through flood control project hanggang ngayon. Sabi ng gobyerno ng araw, magpapasko sila sa kulungan. Eh ano na, Mayo na. Isa pa lang ang naipakulong nila, si Pogi. Alam mo ba si Pogi, yung pelikula Pogi, nangyabay siya. Oh. Wala na, kasi hindi na senador kasi yun titignan nyo lang ang logic doon, hindi na senador yun. Pero yung mga sitting senador, hindi naman makanti-kanti. Kahit na sinasabi kami, kaso yan. Yan ang politika po sa Pilipinas. Ang nagpapagulo, nagpapadilim sa bansang Pilipinas, yung politika. Which is hindi naman dapat mag-ari yan. Dapat ang may mali. Bakit pag nahuli ka, di ba, diretso ka sa kulungan pag nahuli ka, dadang ka sa medical, then diretso sa kulungan. Silang dami pang kasi nga po, sa politika yan.
ang pinakamaruming laro dito sa Pilipinas sa politika. Sabi nga, ngayon kaibigan mo, bukas kalaban mo. Ngayon kalaban mo, bukas kaibigan mo. Kasi nga po, yung mga boto o yung kanilang mga sympathizer, nakakasuka na. Sukang-suka na ang taong bayan sa pinagagawa ng politika sa Pilipinas. Kaya tandaan nyo na lang yung mga mukha na involved. Huwag nyo na lang silang huling boto sa next election. Maawa naman kayo sa bansang Pilipinas, kaibigan. Maawa po kayo sa mga biktima. Biktima ni Duterte, biktima ni Bato. Ano po, 30,000 ayon sa datos sa PNP. Sa PNP datos po yun. Meron pa silang hindi nakuha mga datos nung araw o mga record. Sige po, ito ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all.